kapatid. So good morning po. Sige po, batiin po natin ang ating mga katabi na mga kapatid po natin na blessed morning po. No? Yan. So tunay po na isang pagpapala po yung presensya po ng bawat isa po sa atin. No? At ngayon pong araw dito, umagang ito ay tayo po ay sama-sama na mag-aral at talagang matunghayan po at mapakinggan po ang mapag-aralan po ang salita ng Diyos na siyang ating pundasyon po ng ating buhay. Ito po ay nagmula po sa Diyos. At ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hindi po, let's go ahead and let's pray. Lord, Heavenly Father, ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na dakila, ang Diyos na walang mapantay, ang Diyos na nagmamahal sa amin, na laging tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Aming Panginoon, kami po ngayong umagang ito ay lubos nagpapasalamat. At kami po ay nagtitipon-tipon ngayon bilang bahagi ng inyong katawan, Lord, na sumasamba sa inyo at sumasampalataya. Panginoon, ngayong umaga, kami po ay nagpapakumbaba, na-acknowledge, Lord, na kailangan namin kayo, Panginoon. Ang inyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, Lord, ang banal na Espiritu na siya magpuspos sa bawat isa po sa amin. Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan. Makita po namin yung mga katotohanan, Lord. Mga nais na po na ibahagi sa amin ang katotohanan na dapat po namin isabuhay. Upang sa ganun, Lord, matularan namin si Kristo. Makapamuhay po kami ng katulad ng pamumuhay na siya po ay naging katulad namin. Panginoon, patuloy niyo po kami, Lord, na gabayan at bigyan din po, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, dito po sa mga pag-aaralan po namin. Tama, Lord, tumimo talaga ito sa aming mga puso. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, dito po sa panamahan niyo, Panginoon, kayo po ay maitaas at maglawin. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ayan. So, bago po tayo mag-proceed sa po natin, yung atin pong word, no, for this morning, balikan lang po natin ano po ba yung naibahagi po last Sunday worship service. At ang po natin, ang mensahero po natin ay si Brother Ryan po, ang Tuwalas. Kaya, currently po ay nasa Kalamba po siya. No? And ang naibahagi po ni Ryan ay sa Luke 17:11-19. At tatlong points po yung ako personally po ay ito po yung talagang nag-strike din po sa akin, no? And maging sa atin po lahat, no? At yung una po, yung faith that confesses. Second is faith that yields. And then faith that celebrates. Na ito po ay kinonect po last time doon sa topic po naman ni Brother Patrick about living in or yung pagmamahal sa mundo rather than sa yung danger po na mas mahal natin yung mundo compared sa ating Diyos. Na tayo po, nandito po tayo sa mundo na bubuhay at marami po mga temptation at ito po mundo na ating po kung saan tayo ay namumuhay ay very corrupt na and mapaalalahanan po tayo na we are not of this world. At hindi tayo alien, di ba? Sabi nga po last time, tayo ay alien lang dito sa mundo. Ang tunay po natin tahanan ay sa langit na piling po ang Diyos. At dito po, doon sa Luke 17:11-19, balikan ko lang po ito po yung kwento po tungkol kay doon sa 10 kedongi na pinagaling po ng Panginoon. At dito po natunghayan natin na lahat naman po ay nakita po nila yung need nila. Yun po yung that confess. No? Parang kailangan ko, Panginoon. Kailangan ko yung kapangyarihan niya para magpagaling na ako. Dahil ito nga po yung sitwasyon nila. Sila po ay may karamdaman o may sakit. At
doon po, sabi po ng Panginoon, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. So, sumunod po sila. No? At habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at so, sa atin din po, no, simula po nung na-encounter po namin ng Panginoon sa iba't ibang siguro panahon, kung paano paraan po ginawa ng Panginoon para makilala natin siya. Ginamit din po yung iba't po natin mga kapatid mo. Ay, sabi tayo po ay napagaling ng Panginoon. Hindi lamang po dun sa mga bagay na physical, pero yun po sa kasalanan. And makita po natin dito sa verse 15, nang mapuna ng isa na siya magaling na, nagbalik siya sinisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpadalipa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritan. Kaya in-highlight ko lang po yung sa 17, ang tanong po ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan na siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang gayon ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, makita po natin dito na as we go in our journey sa faith sa Panginoon, may mga pagkakataon para talaga na after natin ma-receive yung blessing, after natin mabuhay yung gusto natin mula sa Panginoon, yes, we step sa faith initially para sa Panginoon. Pero along the journey, meron pala pong possibility na ang isa pong taong sumasampalataya sa Panginoon ay magbalik ulit sa dati na makamundong pamumuhay. Na instead na parang i-acknowledge na dahil sa Panginoon gumaling ako. So itong buhay na ito ay para sa Panginoon. Para pagpapurihan siya, para bigyan siya ng kabila. Pero dun sa siyang, iba po yung nangyari. Hindi po sila bumalik sa Panginoon. So, ikukunin ko lang po doon yung ating pag-uusapan ngayong umaga. At yun po yung, ano po ba yung panganib ng makamundong pamumuhay? Yes, tayo po ay dito po ngayon sa mundong ito. At alam naman po natin na itong mundong ginagalawan po natin at kung saan po tayo ay nabubuhay pa ay punong-puno po ng ng impluwensya na maaaring gamitin po ng kaaway upang tayo po ay ilayo sa Diyos. Kaya po, danger, sa English. Diba pag danger po, may hindi maganda yung ay hinatnan kapag pumunta ka dyan. Kaya nga minsan may mga pagkakataon, danger, huwag kang papasok doon kasi may kapahamakan na naghahantay sa iyo. So may warning po And dito po sa Genesis 19, verse 1 to 29, makita po natin kung papaano po sa isang character sa Bible ay paano po nasadlak siya sa isang sitwasyon doon sa panganib na ito. Pero makita po natin sa dulo ano po yung ginawa ng Diyos. No? At marami tayo po ay makaka-relate doon. Una po, let me read lang po yung verse from 1 to 29 para magkaroon lang po tayo ng overview. No? But kung meron po kayong mga Biblia, either cellphone you can follow po para at least na susundan niyo po yung kwento po nitong sa Genesis 19. So ano po ba yung word ng God dito po? So Genesis 19, 1 to 29, ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot. So si Lot po yung pinaka-main character po dito sa Genesis 19. Sa may pintuan ng lungsod. So pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatalipa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa paglalakbay.
Ngunit samugat sila, "Huwag na, dito na lang kami sa lansangan, magpapalipas ng gabi." Verse 3, ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na din sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalo ka na sa kanila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyo yan. Ako'y may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto niyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki. Mga panauhin ko sila at dapat ko sila ingatan." 9. Ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino ka magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka nga kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila." Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya hindi makita ng mga ito. 12. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, "Magmadali ka. Isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod nito. Umalis na kayo rito, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito." Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akalin nila'y nagbibiro lamang sila. Nang magbubukang liwayway na, inabura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka, umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad-kali na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kabuwalan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoon. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti niyo at niligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo na mga kabuwalan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" "Oo, sige, doon na kayo magpunta. At hindi ko wawasakin ang bayan niyo. Ngunit, nagmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayan iyon, kaya ito'y tinawag na Zoar." 22. Mataas na ang araw na makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorra. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorra at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking puno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya niligtas niya si Lot. So may karakter po dito si Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham.
part po ng lineage ni Abraham po si Lot. And meron po siyang pamilya po na nakatira po doon sa Sodoma. At bago po siya mapunta sa Sodoma, background lang po, hindi talaga siya taga Sodoma si Lot po eh. Nag-umpisa po yan sa isang pagtingin. Sa Genesis 13:10, kung babalikan niyo po, tumingin si Lot sa Sodoma. May nakita po siya sa ano yung meron sa Sodoma. Tapos after niyang matingnan po sa 13:10, sa 13:12, binanggit po doon, nagtayo po siya ng polda malapit sa Sodoma. Then, pagdating po ng Genesis 14:12, nasa loob na siya ng Sodoma, nakatira na. And then, yung sa Genesis 19:1, hindi lang po siya nakatira. Nakaupo na siya sa pintuang bayan ng Sodoma. Na yun po yung paywatig at pagkakadescribe sa Bible po. Isa na siyang kinikilala at na-influensyang tao sa mundo. So, dito po sa Genesis 19, itinuturo po dito na si Lord po, yung pagiging pamumuhay niya po dun sa lugar na makamundo, ay ito po yung dahilan bakit po sa kanyang, dun sa kwento po sa Genesis 19, ay ano po, yung buong pamilya niya po ay naging apektado ng makamundong gawain po doon sa Sodoma. At saan po nagsimula ito? Hindi naman po yung biglaan eh. Nakita niyo po yung nangyari. Nag-start lang po sa nakita niya na mukhang sagana yung Sodoma. So, na-attract siya to. And yun nga po, nagtayo siya ng tolda, then hanggang nakatira na doon. So, yung mga decisions po ni Lot, yun po yung dahilan bakit siya po nasadlak doon sa lugar na yun. Na alam niya po na ito pong lugar na ito ay punong-puno na ng kasamaan. Hindi na walang Diyos na talaga silang kinikilala kasi ang mga ginagawa nila ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. And makita po natin na okay, ang makamundo pala so ibig sabihin pag po ba may mga bagay sample na lang sa pananamit po natin ay grabe yung suot niya parang makamundo so minsan na-judge po natin yung ibang tao another one sample po sa mga possession yung mga bagay na meron tao, minsan nakikita natin, yung tao niya makamundo kasi may mga ganito siyang bagay. Pero, hindi po natin nakikita na ang kamunduhan po ay hindi lamang po doon sa pisikal. Kundi ano po ba talaga yung nalaman ng puso natin? Ano po ba yung mas mahalaga? Ano po ba yung nag-o-occupy ng mga puso natin? Yung po bang mga makamundong bagay o ang mga bagay ng mga Diyos? Or, in other words, ang Diyos po ba yung Panginoon natin? Ang Diyos po ba yung priorities natin sa ating buhay? Kasi maaaring yun po yung dahilan bakit nandun po tayo sa sitwasyon na nasa makamundong-kamundong. At dito po makita natin na dinimay po tayo ng Lord na huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So, ang Diyos po ay dapat nating ibigin. Pero ang nangyari po, may kahati po ang Diyos sa pag-ibig natin sa Kanya. At ito po yung mga makamundong bagay, makasanlibutan pamumuhay at ano yung nabanggit ko last time? Position, possession, prestige, or recognition ng mundo ito. At yun po yung umaagaw doon sa ating pag-ibig sa Panginoon. And clear po kung iniibig po natin ang sanlibutan, hindi po natin ibibigay. So in short, wala po tayong relasyon sa Kanya. At
yun po yung danger nung nasa makamundo pamumuhay. Kasi mas iniibig na po natin yung mga bagay na natin dito po sa mundo na ginagawa natin. At ang malaking tanong, tayo ba ang nakaka-influensya sa mundo para sa Diyos? O ang mundo na ang unti-unting nakaka-influensya sa atin? So marahil kung in every areas ng buhay natin sa bahay, sa trabaho, sino ba yung i-influensya ng buhay ko? Or ako ba nag-i-influensya sa mga anak ko, sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko, kumpare, best friend, classmate, upang makilala nila ang Panginoon. At yun po yung punto na may tatlo pong panganib. Kung tayo po ay maging katulad po ng Siyam na hindi po bumalik sa Panginoon. Yes, nanampalataya sila, pero pag bumalik po sila sa dati buhay. Instead na i-offer nila yung buhay nila sa Panginoon, namuhay po sila na bumalik sa Diyos. At ito po yung tatlong panganib o 3 dangers of living in worldliness. Una po, worldliness weakens our spiritual judgment. Worldliness weakens spiritual influence. And third, worldliness brings faithful consequences. Una, worldliness weakens our spiritual judgment. So, dito po sa Genesis 19:1-2, makita po natin, si Lot mismo naging komportable na siya sa environment niya. Makita po natin dito, no? Nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Yun po, during that age, that time, pag po yung mga tao nandoon po sa pintuan ng lungsod, yun po yung mismong place kung saan nagagather po sila. Okay, doon po yung mga transaction, yung mga gatherings, no? And, ibig sabihin, natin, ano po siya, parang kumbaga sa part na siya ng society na yun, no? And, pakita po natin dito na yun po yung lugar na yun ay madalas nangyayari po yung mga activity ng mga tao doon sa pintuan ng lungsod, no? And, marahil nakita natin si Lot, naging na siya, comfortable na siya doon sa environment. And we know that yung Sodom po, Sodoma, ay talagang ang mga nanirahan doon is talagang hindi kinikilala ang Diyos. Deliberately, they sin against God. And dito po kasi yung mga opportunities na meron para ma-attract ang tao, no? At mamuhay dito. And nakita po natin dito na pagkakita, sabi po sa verse 1 po, nang gabi naman sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. So, narito po yung encounter po ni Lot doon sa sa mga mensahero, no? Ito pong mga anghel na ito, no? At siya po, inanyahan po ni Lot yung mga anghel na tumira po sa kanyang bahay o manatili muna. At talagang i-insist po ni Lot, no? So, ngayon po, kung atin pong titingnan, no? Kung alam mo na yung paligid mo o yung lugar na kinasasadlaan ay makasalanan na nakikita mo, hindi na talaga okay or hindi na talaga pleasing sa Diyos, why you are still in that place? Makita po natin, nandun pa rin si Lot. Alam niya na hindi maganda yung nangyayari doon sa Sodoma, na makasalanan yung mga tao. Pero bakit nandun siya? So marahil makarelate din po tayo. Minsan alam natin, we are aware na yung environment na natin, na sasadlakan natin, ini-influensyahan na tayo na magkasala sa Diyos or gumawa ng hindi kalugod sa Diyos. Pero, escape pa rin tayo or mas pinipili pa rin natin manatili doon. Minsan may pagkakataon na, bakit gano'n? Alam natin na gano'n, no? Deliberately na hindi to kalugod sa Diyos.
Pero bakit nandun tayo sa ganung sitwasyon? Minsan may pagkakataon ganun tayo na struggle sa atin, and makita po natin, baka komportable na tayo doon sa nakikita natin kasalanan. Na hindi na tayo nag-stand firm doon. Na hindi na natin, parang hinahayaan na lang natin. Na makita natin, na hindi natin makorek, no? Maybe sa nangyayari ko sa school, sa bahay, or maybe sa work natin. Na alam mo kasalanan mo, pero bakit naloon ka? Or bakit nananatili ka doon? So, dito makita natin si God, kung ano, makita din natin sa ating mga sarili na probably mangyari ka din sa atin, yun na nangyayari kay God. And, yun. So, kaya napakahalaga ng reminder ng Lord, huwag kayong paluloko. Ang sasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkakataon. Hindi, best friend ko kasi. Hindi, ano kasi, kumpare ko kasi. Nahihirapan akong pag-hindi. Isang shot lang naman. Kasi may ganun na sitwasyon na naka-corner ka. And parang feeling mo na wala kang magawa. Pero, yun o, meron pala siyang warning sa atin. Huwag tayo manloko. Deception yun. Hindi, okay lang yan. Hindi naman ano eh. Kaibigan pa naman yan. Pero alam mo na, hindi maganda na yung ginagawa. And you allow it. You allow it. Actually, sa bahay, may mga bagay tayo na nangyayari sa bahay na ina-allow natin. Sample na lang, social media. Diba? Minsan, hindi natin na-check yung mga pinapanood na sa loob ng bahay na hindi na pala siya kalugulog sa bahay. And hinahayaan lang natin. So, baka naging komportable na tayo doon sa lifestyle na yun. And kaya, if we deliberately choose to stay in that kind of life, worldliness life, it also affects our thinking. Hindi na natin siya nakikita. Nilalayo na pala tayo sa mga unti-unti. No? Kaya, maging tayo, i-guard natin din yung heart natin and also yung tayo mismo sa mga bagay. And second point is, Lot made a terrible decision. May mali siyang nagawang decision at ito po ay natagpuan natin doon sa 8, no? Pero yung previous verses dyan, sabi po, na matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaki taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at dala. Ibig sabihin, sinugod po sila yung bahay, no? Kasi nabalagaan na lang na may dalawang ginoo na nakatira doon or nanatili doon sa bahay nila. Kaya sabi ng mga kalalakihan, ilabas mo ito, may pagtali ko sa kanila. Imagine mo, yung ganun po na parang pressure kay Lot. Ginagawin kami dyan, diba? Kasalanan, deliberately na kasalanan talaga. Pero, nakita po natin yung pag-stand ni Lot. Lumabas si Lot at sinara ang pinto. Kasi po, during that, background lang po, during this time po, culturally, ay talaga pong, yung mga guests po, na makikituloy sa bahay, kailangan mo talaga siyang protection. That's part of the culture. Kaya, it's a responsibility, sacred thing sa kanila yun. Na whatever it is, ma-protection mo sila. So, being hospitable nila, ganun po yung nangyari. Eh, sabi po sa 7, sinabi niya sa mga tao, wag mga kaibigan, napakasama ng gagawin niyo. Ito po yung ginawang mali ni decision nila. Ako'y may 2 anak na dalaga, sinalan na lang ang bibigay ko sa inyo. At gawin ninyo sa kanilang gusto. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaki. Imagine that kind of solution dun sa problem. Parang, you try to solve thing with the wrong thing. And ganun pala yung effect nun sa atin. Pag namumuhay tayo ng makamundo na, may mga decisions po tayo na magagawa sa buhay natin na akala natin tama, pero mali para sa nagagawa ng Diyos. At ito po yung, and sa Bible mismo, hindi
wala pong sinabi ang word ng God na ito po ay okay kay God, yung ginawa po niya, ni Lot, na in-offer niya, ito na lang mga anak ko, ang galawin niyo, pero mali pala yun. Imagine, and sa atin din pong sa buhay natin, minsan may mga pagkakataon tayo na akala natin, parang kumbaga, instead na hayaan natin ang Panginoon na bigyan tayo ng gabay para isolve yung mga problema sa buhay po natin. Minsan, tayo na po yung nagdi-decide on our own terms. Although alam natin, mali. No? At yun po yung danger kapag natin po tayo sa worldliness na pamumuhay. Yung mga ganong basic, mga decisions in life natin ay nagpe-fail na pala. Hindi na pala according sa will ng Lord or sa will ng Lord. And this, itong situation na to, pinapakita lamang po na malaking epekto talaga yung pamumuhay na nasa mundo or yung makamundong pamumuhay sa ability natin in order to discern or to make decisions that is aligned sa will ng Lord. And worldliness can cause us to accept things that are wrong. Parang madali na sa akin tanggapin. Okay, alam mo mali, pero acceptable na sa'yo. Parang nangyari kayo. Imagine, in-offer mo yung anak para masolve yung problem. Na alam mo mali. Parang ibinugaw mo yung anak mo. Parang ganun yung dating. Second, make excuses for sin. Okay lang po. Parang ganun. Mali lang naman na bagay po. Hindi naman ito siguro mabigat na kasalanan. Compromise our beliefs. Yung faith pala natin, hindi na sa Diyos, nasa sarili natin ito. Or nasa sarili natin, discard na. Or choose human solution instead of trusting God. Minsan, di ba po, yung impatience natin, minsan pag mga yung gigitan na, ganun po ba tayo experience? Na gigitan na, kailangan ng mag-decision. At minsan, yung decision natin, minsan, based sa emotions. And normally, pag based sa emotions yung decision, normally ay mali. Hindi po base sa salita ng Diyos, pero base sa emotion. And, kaya po, sabi nung, nire-remind po tayo ng Lord, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Dahil po si Lot ay nadoon po sa ganung klaseng pamumuhay. Naging ano po siya, apektado na po yung isipan niya. At hindi na niya po, kumbaga, hindi niya po nagagawa kung ano po yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban. At yun pala po ang purpose or layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung yung quiet time po natin, yung pag-pray po natin, yun po yung isang mahalaga po para sa buhay natin upang maiwasan po natin yung makamundong pamumuhay. Kaya ba niyo po, pagka tayo po ay medyo nado na po sa ganang sitwasyon, wala na tayong time to read the Bible, wala na pa tayong time to pray. And normally, yung mga decisions na nagagawa natin ay hindi na po maganda yung naging result. At all nangyayari after we made that decisions. And pangalawa po, worldliness weakens spiritual influence. Di ba pag sinabi kong influence, your life make some impact sa ibang tao. Ang tanong na lang, positive ba or negative impact? And dito po, sa story po ni Lot, sa Genesis 19, yung life niya mismo ay nag-weaken sa kanyang testimony. Makita po natin sa 9. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan.
sino ka magtuturo sa amin ng aming gawin? Kinwestiyon ng mga taga-Sodoma. Kasi ang sabi niya po sa 8, balikan lang natin yung 8. Sabi niya sa 8, ito, ako yung dalawang anak, parang ito na lang yung ano nyo, galawin nyo, panoin ko sila, dapat ko silang ingatan. Pero, despite of those things na sinabi ni Lot, ano po ang response ng mga taga-Sodoma? Sabi, huwag kang makialam. So, meaning, si Lot po, hindi po in-acknowledge ng mga taga-Sodoma yung kanya sinabi. So, tayo po, bilang in some way, makarelate din po tayo ngayon. Tayo po ba, yung buhay po ba natin, okay po ba yung personal na life natin? Sa ating mga anak, sa ating mga katrabaho, kaklase. Or matulad tayo na parang after pagsabihan, parang lampas lang sa tinga. Na hindi na po nakikinig sa atin. Bakit? Kasi mismong tayo hindi nakikita yung buhay na may pananampalataya sa atin. Buhay na may pagbabago. Ano nga naman susunod ang mga anak mo? Huwag ka mag-Facebook. Ito, Facebook ng Facebook. So, paano kanya paniniwalaan? Kasi yung mismong testimony mo, yung buhay mo sa bahay, sa loob ng bahay, compromise. So, kaya po tayo, sa mga magulang, tayo po, bilang sa mga anak, kamusta ba yung buhay mo sa loob ng bahay? Nandiyan po yung nanay ko. So, siyempre, ako po, bilang mga anak, bilang mga magulang, anong klaseng buhay po ba yung pinapakita natin sa kanila? Kasi kung hindi po align doon sa salita na we know that we believe in God, meron tayo pananampalataya sa Kanya, pero hindi nakikita sa buhay natin. Paano tayo paniniwalaan? Paano tayo mapakinggan? At ito yung isang danger na sabi nga ng mga taga-Sodoma, tumabi ka kung ayaw mo masaktan ng higit kaysa kanila. To the point na physically, ganun na po yung pag-against nila doon sa sinasabi ni Lord. And, as Christian, tayo po itinawag upang maging ilaw ng salita. Kasi, to give positive impact sa buhay ng ibang tao. Sa pamilya, sa trabaho, sa school, o saan man. Hindi po makikinig di ba po may sabihan na action speaks louder than words. Sabihin, kung nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, hindi lang sapat na pinag-aralan ng natin siya. May i-apply natin. Makita ko lang yung salita ng Diyos na nabubuhay sa buhay natin. And yung buhay natin, mas support yung message na gusto natin ipalagay sa kanila. At sino yung mabuting balita? Si Kristo. Lot lost influence over his family. Ito po yung nangyari kay Lot. Nung sinabi po na, ito po yung time na sinabi po nung dalawang binuuna, ng dalawang anghel, magmadali kayo sa mga lahat ng iyong mga anak at ibang kamag-anak na nakatira. And then, dito po, sapagkat gugunawan na namin ang subjecto. So, niremind po sila na, ito, makamundo na yung mga tao dito. So, sukdulan na yung masama nila. So, gugunawin na. So, may judgment na po ang God. Sa 14, kaya pinuntahan nila ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat buwabasakin ni Yahweh ang puso nila. Ito po yung response nila. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang sila. Yan po yung masaklap, no? Na may mga tao po tayong nililid sa Panginoon. Tapos, hindi na po sila nagmalasan.
joke na lang siya. Hindi nila po siniseryoso yung binabahagi po natin sa likas. Bakit? Kasi po, yun sa ating buhay, hindi dito. Kaya, ang affected po talaga dito, hindi lang po tayo, kundi yung mga malapit natin sa buhay o mga tao na ini-entrust po ng Panginoon sa atin. And, imagine yung pong sinabi nito, seryoso po yun. Kasi ang sabi po niya, umalis na kayo agad sapagat huwawa sa akin ni Yahweh ang gusto. Imagine that kind of warning. Tapos, ang tingin ng mga sons and daughters nito, o mga mapapangasawa, joke lang. Imagine, yung di ba po pag-ubawa sa akin, ano na yun, death na yun, situation. Tayo po ba, may ganun po ba tayong urgency? Or may ganun po ba tayong next in our lives? Na parang we treated the word of God as joke. Or hindi importanteng bagay. Na parang nahayaan lang natin or hindi natin siniseryoso. At yun po yung paalala po o warning. At dito po, makita natin na wala yung influensya niya. Kasi kung may influence po siya, may trust po sa kanya yung papaniwalaan niyo. Pero, the Bible suggests na because God's life is also not promise. Because nandun siya sa lugar niya. Makamagod in some way. May probably apektuhan din kanyang testimony sa kanyang yung mga relatives na or yung mga kamag-anak. And third point, our decisions affect our family. Actually, nagsimula nga po, pumunta po si Lot sa Sodoma, napadpad po siya doon, dahil dito po sa Genesis 33. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay Sagan. Ito po yun eh. Nakita niya, ang daming opportunities dito. Ang daming benefits na makukuha ko dito. No? Tulad ng halaman niya ng lupain ng ito. Nangyari ito nung hindi pa natutupak ang Sodoma at Gomorrah. So bakit pinili po ni Sodom na manirahan po doon, pumunta po doon? Kasi nakita niya po, mas sagana po. Minsan ganun po yung decisions natin, no? Na dahil nag-base ka sa material benefits, kahit alam mo na ang makakompromise mo ay souls. Ito lang po, hindi naman po sa lahat, no? Pero ito, common po nangyari, di ba? Minsan po may mga pamilya na nasisira po yung pamilya. Bakit? Yung isang tatay, mag-abroad. Okay? Decisions. Kahit hindi aprobahan ng pamilya. Pero tutuloy pa rin siya for the provision sa kanyang pamilya. And what happens next is, malaman mo na lang, gano'n na parang ibang kinakasama yun. Ito yung mga scenario. Pero those decisions, na-consider mo ba yung situations ng family? Or maybe, you make a decisions for your family, pero makakasama para sa kanila. At ito yung nangyari sa family ni Lot. They decided to go to Sodoma, and siguro nakita nga po niya, prosperous yung lugar na yun. And what's happened next is, yung lugar na yun ay lugar ng mga kasalanan, mga makatira doon. So, siguro sa mga magulang po sa atin, maybe makapag-provide po tayo ng magandang tahanan sa ating mga anak, magandang edukasyon para sa kanilang kinabukasan, expensive gadget, cellphone, no? Hindi maibigay natin sa kanila, no? Pero kung wala naman
po ang Panginoong Jesus ko, papapahamak po sila. Or, kung yun po yung ating ibibigay sa kanila, ipagkakalog sa kanila, paano na po yung spiritual na buhay ng tao na inintas po sa amin. And yung decisions po ni Lot affects yung buong pamilya. Hindi lamang po siya. So kaya po tayo, maging ingat din po tayo sa pag-make ng decisions. Ito po ba ay mas mapapaligid ba ako sa Diyos? O mas may hiwalay ako sa Diyos pag ginawa ko itong decision ako? Siguro ayun yung maging consideration ako. Is it pleasing kay God? Mas lalalim ba yung pananampalataya sa kanya? O mas makakompromise yung faith ko sa kanya pag ginawa? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makaptan na niya ang buong digdig, ngunit mapapahamak ng mga kanyang sarili. Yes, makuha mo yung mataas na posisyon, malaki, makulit mo lahat ng mga material things na gusto mo sa buhay na ito. Kaya ibigay mo sa iyo. Pero kung mapapahamak naman ang kanilang sarili, ang kanilang mga kaluluwa, ay mapupunta naman sa ito. Anong kalagayan? And last po, worldliness brings painful consequences. So, silot po yung pong isa pong consequence ng or danger po ng makamundong pamumuhay ay yung isa po sa danger of living in worldliness is it brings painful consequences. Diba pag sabi mo painful, masakit. It's something na nawalan ka, something na mahalaga sa iyo, nawala. Or na-compromise. And so, ito po, yung makita po natin sa Genesis 19:15-16. Pag po pala namumuhay sa makamundo pamumuhay, ito po yung isang initial na experience ng mga mananampalataya. Nahihirapan tayo sumunod. At ito po yung nangyari po kay Lot. Sabi po na, nang magbubukang liwayway na, inaturan ng mga anghel si Lot. Imagine nyo po inaturan. Ibig sabihin, urgent yung call. Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa. Hindi sinabi, bukas na kayo umalis Walang ganun, di ba? Madali ka, umalis na kayo ng asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng mundo. There's a certain sense of urgency. But, ito po yung nangyari kay Lot. 16, nag-aatubili. Sa English po, yung dito po sa English po, sa Bible, ang nag-aatubili, nag-hesitate siya. Hesitant, alam mo yung parang, tutuloy ba ako hindi? Parang ganun po. Alis ba ako hindi? And, ngunit sa habang ni Yahweh, halos kalit-kalit na sila ng mga lalaki para basta-basta. So, ibig sabihin, yung judgment is real, it requires immediate actions. Hindi ko ipagpapamamaya na o papabukas. And knowing na alam ni Lot na gugunawin na yung Sodoma, may ganun pa siyang response. Nag-aatubili. Mga kapatid, may ganun po ba tayo response? Clear na po yung warning ng God. And then, we hesitate to obey the Lord. Nag-aatubili tayo sa din ng Panginoon. At ito po yung isang probably na reason bakit nag-hesitate po si Lot. Siyempre, dahil nakatira na po siya doon, madaming siyang iiwan. Meron po talaga siyang iiwan kasi aalis na sila doon. Pinapaalis na sila doon. Nandun yung kanyang bahay, and maybe yung some things na binabalo niya dun sa place na yun. And, yun po yung probably maging sa atin, no? Na kaya minsan tayo nahihirapan mag-obey sa Panginoon. At ako din po, mga kapatid mo, Lord, kaya pala ako nahihirapan at struggle mag-obey sa iyo. Kasi mayroon akong pinangahawakan ng mga bagay ng pamundo na hindi ko mabitaw-bitawan. Or nag-hesitate akong bitawan. Kasi may joy
may pleasure eh, may benefits eh. Ang hirap bitawan. Pero, dahil doon, merong kalakit na distraction. So, imagine, no? Mas pinahalagaan mo pa yung pleasure compared dun sa distractions na mag-aantay sa yung consequence na. And, nakita natin dito yung na hindi tayo mapunta sa ganung sitwasyon katulad ni Lord na nag-aatubing tayo, nag-hesitate tayo sumunod sa Panginoon. Kung nangungusap na ang Panginoon sa atin, sumunod na tayo. Kasi delayed obedience is disobedience. Yung pinagpapabukas mo kayo pagsasagot ko, salamat Lord, ano? Mag-share ng gospel eh. Nato na yung nakatatambi ka na Lord na mag-share. Ako din po na corrected po sa mga ano ba lang Lord. And ito po yung second. Yung asawa po nito, ano po yung bili ni nung Magino? Huwag kayong lilingon. Hindi naman lumingon si Lot. Yung asawa niya lumingon. And parang nung binabasa ko, pero parang nangyari ito dun sa no? Dun sa Garden of Eden. May command ka, and then nasunod yung kasarili nila. Na-attract siya dun sa babae. So, in some ways, yung wife ni Lot, siya lang yung nag-disobey dun sa instructions. And ano po yung consequence? Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang. So, God identified him as part of the people who live in Sodom. Maybe, kasi paalis na po sila din eh. Nung napaalis na sila. And, ayun po yung bili ng command ng Lord o instruction ng Lord. Huwag kayong lilingon. So, physically, hinatak na nga po sila, di ba? Ng head, no? Pilit na silang inalis na doon sa lugar nila. Pero alam mo yun pa. But, ano po yung mga pattern po natin na, okay. So, sa ating buhay po, sinabi na po ng Panginoon na huwag na po nating balikan yung dating buhay mo. Ano po yung sabi ng word ng God, manghawakan po natin. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone, the new has come. Nilinis na po tayo sa kasalanan, bakit babalik pa tayo doon? Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Bakit makuhay pa rin tayo doon sa dati? And dito po, si Lord, bakit po, siguro, makakaya siguro, bakit nga ba naman si Lord? Yung asawa ni Lord, doon sa Sodom. Maybe, yung puso niya, doon pa rin sa, physically, paalis na siya, pero yung puso niya na doon pa rin. Kaya siya doon. Ibig sabihin, mas pinapahalaga niya pa rin yung dating buhay. Kaya, pinipilit niya pa rin limunin. Pinipilit niya pa rin balikan. Yun yung sa atin mga kapatid. Yes, may mga temptation, no? May mga nag-trigger sa atin. Nagawin pa rin yung dating makasalanan pamumuhay. Pero, yun po ang Bible. Huwag po tayong lumingon. Huwag natin balikan. Iwanan na po natin. And, mga kapatid, kaya po si Paul, no? Isa po sa kanyang ano po itong pinangahawakan sa buhay niya. Ito po yung sinabi niya sa Philippians 13-14. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na isang ko. Ano po ba yung layunin natin sa mundo? To live a life separated from God, or to live a life like Christ. Yun ba yung binubuno natin araw-araw? Yun ba yung nilolook forward natin? Maging katulad si Kristo. Nililimot ba natin talaga yung dating buhay natin? Or inaalaw pa rin natin na
sa isipan natin, binabalikan pa rin natin. Mukhang masarap pa rin natin. May ganun pa rin po ba tayo? So, yun po yung warning ng God sa akin. Palikuran na po natin. Kaya nagpupanyagi ako patungo sa hanggan o pamakamtan ng ganun pala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay ng nasa akin. Hindi naman po natin kaya makamit yun ng effort natin. Kaya, kailangan po natin ang Panginoong Jesus. And, last po. Naiwasan po nila yung distractions, yung judgment. Pero ano kapalit po? He lost many things. Even his wife. Imagine kung hindi lang siya pumunta sa Sodoma at sa ibang lugar na lang, probably may ganun na lang. Maybe hindi niya na-experience na. Hindi siya naging bahagi ng ganun, yung judgment ng God doon sa lugar mo. Eh, makita po natin, mataas na ang araw ng makapagsulat sa Zohar. Tinupok ni Yahweh mga lungsod na iyon at buong libis. Imagine po no, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim, natupok. Ngunit tumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang libis. So, bukod sa mga bagay na loss ni Lot, pati yung kanyang asawa. And yun po yung isang consequence ko na makawalo. Makasarili pa mo walang Diyos. We can choose those kind of lives, like worldly life, but we cannot choose the consequence of it. Yes, pwede tayo mamuhay sa makasalanan. Pero yung consequence nun, hindi po natin kaya piliin. Meron talaga yung consequence. At ito po yung consequence nito. Tutubukin po niya na meron distractions po. And despite of this po na mga warning po, naging merciful po ang God kay Lord. Yan po, nahabag po si Yahweh kay Lord. Kaya po pinilit na alisin sila doon. Kahit nag-hesitate si Lord, dahil yung mercy ng God, hinilan niya po sila para hindi sila masama doon sa tutubuin. Sa atin po, no? Makita po natin, God is merciful sa lingkungan. Kaya po narito po tayo. Patuloy po na namumuhay, patuloy na pinag-aaralan ng salita na patuloy na sumasampalataya sa atin. Because God is merciful for us. And mga kapatid po sa atin, kaya po narito tayo, di ba hinihila niya po tayo? Gumagamit po siya ng mga tao para hilahin ang pamilya natin, ang anak natin. May ganun po ba tayong desire? Yung mercy ng God na experience din ng mga loved ones natin or mga friends natin, workmates natin. Or okay lang, mag-hesitate. Saka ko na lang, i-invite si kumpare. Saka na lang sasama si brother. Because we hesitate. And, ano po isang isa pong nakita ko din po dito na very, parang reminder din po ng Lord sa the power of prayer. And makita po natin dito sa 29, kinabukasan, maaga nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomorrah at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang mula sa malaking puno. Ito po yung maganda po din sa 29. Nang gunawin ng Diyos sa mga lunsod na iyo, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Di ba po si Abraham, si Lot po, pamangkin po ni Abraham. Di po, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas na si Lot.
So, tayo po, wag po tayo mag-give up na ipag-pray po. No? Ang mga kapatid natin, magulang natin, kamag-anak, mga malalapit sa buhay natin. Because yung faith natin, nakikita po ng Panginoon. And wala pong imposible sa Kanya. Pag-pray po natin yung mga tao na nais po natin maabot ng Panginoon. At siya po ang nililigtas. Hindi po tao. Kaya po napakala itong pagmanalangin ng bawat isa. So, kaya po, ito po yung maganda po sa pamilya ng Diyos. Nag-pray po tayo sa isa't isa. Nag-share tayo ng mga struggle, nag-share po tayo ng mga situation natin in life. And yun po yung kaparaan ng Diyos para magtulungan tayo upang hindi tayo mabulig doon sa makamundo pamumuhay. Kaya po ang hamon sa atin, mga kapatid, mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay ng ako. Kung gusto natin masama sa sanlibutan na alam naman natin ay huhusgahan ng Diyos, huwag po tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung gusto natin makapiling po ang Diyos, kung gusto po natin magkaroon ng buhay na papayapa, buhay na nasa liwanag, buhay na nakalugod-lugod sa Kanya, tumunod po tayo sa kalooban. At sabi nga po dito, lahat po ng narito po sa mundo, mga temptation, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, here on earth, it will pass away. And sa Hebrew 3:12-15, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. After the end of the day, no, what matters most is yung puso natin. Ano po ba yung nilalaman ng puso natin? Yung mga bagay po ba na makamundo? O ang Diyos na nagligtas sa atin at nagbigay ng bagong buhay? Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. Habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, today, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Living in worldliness make our heart halos na, o matigas na. Na even anuman salita yung nasisip mo, hindi na talaga tumatalo sa puso. At yun yung danger ng living in worldliness. Baka, na tayo, hindi na tayo responsive sa salita ng Diyos. Ngayon, kung nangungusap po ang Panginoon, ibig sabihin, may pag-asa sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumumpalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Tulad nung kayo'y maghimasig sa Diyos. So, kung tayo po ay nangusap po ang Diyos sa atin, this is the right time to respond. Hindi po tulad ng Siyam, pero tulad po ng isa na bumalik sa Panginoon at nagpuri sa Kanya at binigyan siya ng kalunan. Nawa, mga kapatid, lahat tayo ay ganun po yung maging response. After po tayo niligtas ng Panginoon, let's offer our lives. Let's surrender our lives to Him. Sa para sa Kanya, Lord. So, ilabang po, and tayo po ay manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga. Salamat po sa salita ng Panginoon. Also, Lord, sa warning nyo, sa buhay, sa inyong salita, Panginoon.
na Panginoon, yung mundong pamumuhay, Panginoon, ay may panganib na dulot sa buhay namin. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi po kami masadla sa ganitong sitwasyon na kami po ay maging bahagi ng makamundong pamumuhay na ito, Lord, na dito po ngayon, Panginoon, sa panahon namin, Lord, ay lagala. Nawa, Panginoon, kami po ay sa pamagitan ng inyong kagandahang loob, o grasya, Panginoon, mapagtagumpayan po namin ito. At talagang ikaw po ay tapat at hindi nagkukulang, Panginoon. Kami po ay hindi nyo papabayaan, Lord, magulis sa ganitong klaseng pamumuhay. At instead, Lord, na talagang mamatay po kami sa makamundong pamumuhay na ito. Maipamuhay namin si Kristo sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Lord, at salamat po namin. Binabalik ko mataas na papulit kasi salamat. Ito pong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkakaroon po tayo ng groupings.